Opo, si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Oh, kailangan mo mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba humans are humans, God is God? Ang pare, sabi ko, hindi ba tao, ang pare tao? Oo. Ba't ko sasabihin yung mga kasalanan ko sa kanya? Hindi, yan yung tamang gawin. Gawin mo lang. Ako, kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal? Yung pare. Sa Diyos. Ba't di na lang ako dumiretso sa Diyos? Yan. Si Victor Nere, isang sikat na artista. Siya ay isang Katoliko dati. Pero diyan natin makikita mga kapatid na napakapanganib ang magiging lukewarm Catholic. No? Ano po ba yung lukewarm Catholic? At bakit napakapanganib ang magiging lukewarm Catholic? Ang lukewarm Catholic, yun po'y tumutukoy sa isang Kristiyanong Katoliko na Katoliko lang sa pangalan. Ngunit, walang sigla, marami ito, walang disiplina, at walang panindigan sa pananampalatayang Katoliko. Ibig sabihin, para siyang lobo. Kung ang pag-uusapan ay ang pananampalatayang Katoliko, parang lobo, hangin lamang ang nasa loob. Kaya, madaling matangay kung saan man ang ihip ng malakas na hangin. At may babala ang Biblia dito, mga kapatid, sa Revelation chapter 3 verse 16. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Delikado pala, ano? Ang lukewarm Catholic. Ikaw, ano sa palagay mo? Mainit? Maligamgam? Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na nagsubaybay ngayon. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So magkatulong kayo sa pamamagitan sa pag-share sa mga kapwang Katoliko at kung saan man kayo nagsubaybay, nanood sa ating live ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya sa labas ng ating bansa, pwede i-comment ninyo kung asan kayo nakabase ngayon para malaman natin kung saan nakaabot ang ating pagtalakay kaugnay sa pagsagot sa pananampalatayang Katoliko na inaatake sa iba't ibang pananampalataya at kaugnay sa katrisismo para sa mga lukewarm Catholic. At huwag niyong kalimutan din na mag-subscribe sa kay Ka Bornok, no? Factbusters PH, nasa linya mga kapatid, at ang pangalawa natin na channel, Pananampalataya at Katuwiran. So, bago tayo papasok sa punto por punto, ating tatalakayin muna ito, pahayag sa artistang si Victor Neri, no, na noon sabi niya Katoliko, dating Katoliko siya, and then ngayon yumakap sa Iglesia ni Kristong kay Manalo. Sandali ating pakinggan siya. Opo, si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Oh, kailangan mo mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba humans are humans, God is God? Ang pare, sabi ko, hindi ba tao, ang pare tao? Ang mga katanungan niya na ganito, mga kapatid, valid naman. Ito ay kadalasang katanungan sa mga Katoliko.
Ang problema lang, hindi siya nakahanap na magbigay tamang kasagutan sa kaniyang katanungan. Dapat ang katisismo sa pananampalatayang Katoliko dapat talaga magsimula sa tahanan. Etong mga katanungan ni Victor Neri, valid ito. No? At ang problema, walang makapagbigay sa kanya ng tamang sagot. Kaya, kung namumuhay noon bilang lukewarm Catholic, alam nyo ba, nabasa natin ang Revelation chapter 3 verse 16, New International Version, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Iluluwa pala tayo sa Diyos. Ibig sabihin, kinamumunghian yung lukewarm sa Biblia. Ayon sa pahayag sa Biblia, ang pagiging hindi malamig at hindi mainit, lukewarm, isa pala yang seryosong babala, mga kapatid. Kaya sa mga nagsubaybay ngayon, mag-isip-isip na kayo. Alam nyo kung ano ang estado sa buhay nyo. Ikaw ba'y lukewarm? Hindi malamig at hindi mainit? May seryosong babala. Mas delikado ang lukewarm kaysa tahasang di naniniwala dahil akala niya ay ayos lang siya. Kahit hindi, mga kapatid. Katoliko lang sa pangalan. So, ang pagiging lukewarm, alam nyo, nagdudulot yan, mga kapatid, sa panliling lang mismo sa sarili. Oh. Ilang mga kaso sa demonic possession na dumaan sa office namin noon, yung mga ama, ang tagal nang walang simba. Ang pinaghahawakan lang, basta dadaan o mano sa simbahan, mag-antanda ng cross. Sapat na ba yan? So, ang pagiging lukewarm, mga kapatid, iniisip sa mga lukewarm na mabuti naman akong tao. Daming mga naniniwala sa ganyan, mabuti naman akong tao. Kahit pa, bihera ako magsimba, nanatili naman akong Katoliko. Yan ang isa sa mga delikado, no? Hindi naman ako kailangan pang maging sobrang banal. So, ang problema, naporol ang konsensya at nawala na ang takot, lalo na sa pag-ibig sa Diyos. Ngayon, punta tayo sa sinabi ni Victor Neri, kaugnay sa kumpisan. Oo. Ba't ko sasabihin yung mga kasalanan ko sa kanya? Hindi, yan yung tamang gawin. Gawin mo lang. Ako, kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal? Yung pare. Sa Diyos. Ba't di na lang ako dumiretso sa Diyos? Sabi ko, hindi. So, valid ang kanyang katanungan. Maraming salamat po ni Bro Oliver Soliveres diyan sa Roma. Roma ka ba, bro? Ano? Diba? Maraming salamat sa suporta, Bro Oliver. At ingat kayo dyan, kapatid. No? So, napansin ninyo, balido ang katanungan niya. Di ba sabi niya na humans are humans. God is God. Tama ang pahayag na humans are humans. God is God. Pero mali ang konklusyon na kaya raw hindi dapat mangungumpisal sa pare. Bakit? Mali ang konklusyon. Ang pare, hindi siya kumikilos bilang simpleng tao, kundi bilang kinatawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung tingnan natin ang mabasa sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 23, ito ang pahayag ng ating Panginoong Hesus. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad.
utos mismo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ibig sabihin, Diyos pa rin ang nagpatawad, hindi ang pare. Hindi itinuturo ng simbahang Katoliko na ang pare ay Diyos. Diyos ang nagpatawad, ang pare ay kasangkapan lamang ng Diyos. Para manawaan, di ba? Gaya ng doktor. Ang doktor, siya ang gumagamot sa may sakit. Pero alam ninyo na Diyos ang tunay na magpagaling sa may sakit, di ba? Halimbawa, kung naniniwala ka na ang Diyos ang nagpagaling sa may sakit, pwede di bang sabihin mo, hindi ako lalapit sa doktor dahil ang doktor ay tao at siya pwedeng magkasakit din? Tama. Ang doktor ay tao, magkasakit din. Pero hindi ibig sabihin na kapag ang doktor ay magkasakit, hindi siya pwedeng magpagaling sa pasyenteng may sakit dahil siya ang person in authority. Hindi pwedeng maggamot sa may sakit, di ba? So, ang doktor, gumagamot siya sa may sakit. Pero Diyos ang tunay na nagpagaling. Tulad din sa hukom, sa judge. Ang judge, nagbabasa ng hatol, pero batas ang pinanggalingan ng otoridad. Kaya, hindi tao sa tao lang. Diyos sa pamamagitan ng taong kaniyang itinalaga at yon ang pare. Alam nyo, mga kapatid, sa lumang tipan pa lang, hindi na bago at hindi imbento ang pagkumpisal sa kasalanan. Tingnan niyo sa Levitico Kapitulo 5, versikulo 5. Diba, ipahayag ang kanilang mga kasalanan doon sa pare. At sa bagong tipan, sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 16, ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa. Ngayon, kung mali umamin sa kapwa, bakit inutos ito sa kasulatan? Yung sinabing, diretso lang ako sa Diyos. Kulang iyon. Bakit? Dapat magsisi sa Diyos, tama? Pero ayon sa Biblia, hindi sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, kayo na lang ang bahala, diretso na lang kayo sa Ama. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? San Juan Kapitulo 20, versikulo 22, 23, di ba malinaw na ang mga apostoles, sila mismo, tumanggap ng kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ayaw mangungumpisal, tinanggihan nila ang paraan mismong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, sa sakramento ng pangungumpisal, ang tanong ay hindi, tao ba ang pare? Hindi yun ang tanong. Kung tao ba ang pare? Natural, tao naman siya. Ang dapat na itanong, may otoridad ba ang pare galing sa Diyos? At napatunayan natin sa Biblia na ang pare ay binigyan ng otoridad sa pagpatawad ng kasalanan sa Juan Kapitulo 20, 22, 23, mga kapatid. Kaya, ang pagtanggi sa pangungumpisal ay pagtanggi sa itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, hindi lang sa pari, mga kapatid. Ha? Hindi naman natin sinasabi bilang mga Katoliko na ang pari ay Diyos. Ang sinasabi natin, ang Diyos ay kumilos sa pamamagitan ng pari. Ha? Yung sinabi na ang pari, diretso daw umano, mangungumpisal sa Diyos. So, ibig sabihin sa kanyang pahayag bilang Katoliko noon, di talaga niya alam, no? Si Victor Nere, pero ang problema lang, naghanap talaga siya ng mga kasagutan, wala lang siyang nalapitan na mga Katoliko na sasagot at magbigay ng tamang kasagutan. Ang problema, ang nalapitan niya
ay ang Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo. Di ba? Tandaan natin, yung punto niya na ang pare, bakit umano ang mga miyembro ng Katoliko mangungumpisal sa pare. Pagkatapos, ang pare daw umano, dumiretso lang sa Diyos mangungumpisal. Ba't hindi lang umano siya mangungumpisal diretso sa Diyos? Tandaan natin, hindi turo ng simbahang Katoliko na ang pare ay mangungumpisal diretso sa Diyos. Ang pare, mga obispo, kahit Santo Papa, mangungumpisal sila sa kapwa pare, hindi sila diretso lang ng Diyos. No? Ibig sabihin, kulang talaga ng kaalaman noon ang artistang si Victor Neri sa pananampalatayang Katoliko. Ang problema, sa INC niya, hinanap yung mga kasagutan sa mga tanong na dapat niya malaman. Okay. So, patuloy natin. Sa doktrina ng simbahang Katoliko, pareho ang pare at laiko, mangungumpisal talaga sa pare. Kahit Santo Papa, kahit Cardinal, kahit mga obispo, mangungumpisal yan sa pare. Yes, ang pare ay tao. Sa kanilang pagkatao, nagkakasala din sila. Kahit siya ang nagkakaloob ng sakramento, hindi niya ito maaring ipagkaloob sa sarili niya. Kaya, kailangan din ng pare na lumuhod at magtapat sa isang pare sa pamamagitan ng pangungumpisal. Malinaw yan sa Canon Law ng Simbahang Katoliko, Canon numero 965. Yung pare lamang ang maaaring magiging tagapagkumpisal. Kaya, ang pare ay kailangan ding mangungumpisal sa kapwa pare, hindi sa kanyang sarili. Canon number 965 at hindi din dumirekta diretso sa Diyos. Dahil kung diretso sa Diyos, hindi yan katumbas ng sakramento, mga kapatid. Dapat magsisi ang tao sa Diyos. Tama. Ngunit ayon sa utos ng ating Panginoon Jesucristo, ang kapatawaran ay hindi ipinagkaloob sa pamamagitan ng diretso. Except, in every official law, there is an exemption, di ba? Kung walang pare, act of contrition, pero mahirap ang act of contrition. Pero ang kapatawaran ng kasalanan ay malinaw. Pinagkaloob yan ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Juan Kapitulo 20, versikulo 22-23, tinanggap ninyo ang Espiritu Santo. At anong sabi niya? Kung patawarin ninyo ang kasalanan ninyo man, ito'y pinatawad. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagpapatawad. Ginamit niya ang pare bilang kanyang instrumento. So, ang punto na diretso sa Diyos ng walang sakramento ay hindi pagsunod sa paraang itinakda mismo ng ating Panginoon Jesucristo. Ulitin ko, maliban lang sa pambirang sitwasyon, mga kapatid, na kinakailangan ang tinatawag na act of contrition. Di ba? So, mahaba kasi itong kaniyang video. Ipagpatuloy natin ito, mga kapatid, sa susunod. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto dahil si Ka Bornok ang magtalakay ngayon, mga kapatid. Subukan muna natin. Happy Fiesta, no? Fiesta ngayon. Ni Stephen, Saint Stephen, the first martyr, na alagad ng ating Panginoon. Okay? So, sa pagkakataong ito, sige, pasok na tayo sa punto por punto, mga kapatid. Sandali ha. Okay. Pasok tayo sa punto por punto. Okay. So, eto na. Okay.
Pasok tayo sa punto por punto. At kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong papasok sa punto por punto. O, tatapos na pala si Kaburnok. So, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa kay Kaburnok, mga kapatid, sa Factfasters PH. I am